Okay, special episode 3291, 3292, and 3293. Ngayon, gamitin natin yung love oracle. Kasi, di ba, syempre, buwan ng mga puso papunta tayo sa Valentine's Day. Tanungin natin kung ano ba yung mga, niya, sa loobin niya. Sa mga love story nyo, sa mga, ang tawag doon? Kung ano yung mayroon, no, papunta sa Valentine's Day kasi ano na 'yan? Next Sunday na, 'di ba? Oh, ayun na. So that would be Feb 14, ang ganda Sunday. Okay. Hala, lagot linggo. Okay. Kuha tayo dito ng tatlo, no. Una, ay may guilt na nalalaman. Pangalawa, respect, and pangatlo, ay, 11-11. Okay, this is it. This is it. Okay. Ngayon, sabi dito, yung una kasi, guilt, di ba? So, yung ibig sabihin ng guilt na yon is, wag kang, kasi minsan, alam mo na ikaw yung dahilan kung bakit kayo nagkalayo ng taong mahal mo. No? Alam mo na dahil sa mga issue na nangyayari, ikaw yung dahilan. Tapos, ando doon na sa punto, nakakailanganin mo din siguro yung pinakamatinding respeto. Kung sakali na magkakaroon ka man ng panibagong relasyon at magkaroon din siya ng panibagong relasyon. Kasi, panahon na din, kasi sinasabi dito, which is 11-11, sinasabi dito na kailangan mo, no, matagpuan ang twin flame mo. So, yung iba sa inyo, simula ngayon hanggang sa katapusan ng February, matatagpuan nyo yung twin flame ninyo. Pero kung mangyari man na yung twin flame ninyo is parte na ng mga ex ninyo, o irespeto nyo, no? Kung kasalukuyan meron silang karelasyon, respetuhin nyo. Kung meron hindi man sila makapag-move on pa, ay pagbigyan mo muna na maka-recover, maka-move on, di ba? Kasi ganun yung tao Wala naman yatang nasaktan na naka-recover agad. 'Di ba? So, maswerte. Kasi sinasabi ni Universe ngayon, makikita nyo twin flames nyo. So, ito na yung panahon na inaasahan mo na kung ano man yung gugustuhin mo sa buhay, no, pagbibigyan ka, kung ano man yung hinihiling niya, pagbibigyan ka, 'di ba? So, di ba mas maganda yung ganung sitwasyon kaysa naman punong-puno ka ng hinanakit, punong-puno ka ng pagsisisi, panghihinayang sa buhay mo, o di ba? So, eto na 'yon, no? Wala na tayong magagawa diyan, pero kung gusto niyo talagang malaman kung yung ka-date niyo ngayon iyan na yung mga ka-twin flame mo, di sabihin mo na, di ba? Kasi kung hindi lang din yan ka-twin flame mo, ay wala na tayong magagawa, di ba? Okay. So, sa gustong magpa-reading, message lang po kayo. Sa gustong magpa-cleansing, magpa-ritual, yun, message lang po kayo. At papakisupport na din po yung YouTube ko, yung Facebook ko, at saka yung ibang content ko. Okay? So, ito na yun. Ano pa ba sasabihin natin dito? Doon nga pala sa mga tao na may kagalit or may mga taong nagtatampo sa inyo na wala na sa ibabaw ng mundo. Yung gagawin ho ninyo dyan is iparitual nyo para matanggal yung kamalasan nyo sa buhay, matanggal yung lahat-lahat ng mga negative. Kasi minsan hindi mo inaakala bakit ganun naman yung kinikita mo, malaki naman, no? Bakit parang nauubos lagi? Bakit parang pakiramdam mo kulang lahat? Kasi sa buhay ng tao, lalo na kapag namatay na sila, masasaktan ka. Kasi sa bawat panahon, para kasi yung di ba yung string ng gitara. Kapag ipinahinga mo yung gitara, wala siyang tunog. Pero kapag naisipan ng kaluluwa na nakikita ka niya, maunlad ka, di ba? Mababalikan niya yung panahon na buhay siya, maunlad ka, tapos hindi mo siya pinansin, hindi mo siya pinagbigyan.
So, pag na-click niya ulit yung yung string, di tutunog. Pag yun natunog, ibig sabihin, tatawag na naman siya ng panibagong sitwasyon, ibabato sa'yo. It's either na matatamaan yung finances mo, health mo, love life mo, or mga kalusugan ng mga pamilya na nasa paligid mo. Lalong-lalo na kung yung namatay is in-law. No? It's either your father or mother-in-law, or probably yung mga sister or brothers-in-law mo. Yun na yun. Kasi, given yun mahihirapan ka doon. So, kung ako sa'yo, gawin mo na ang nararapat. Kung hindi mo man nagawang humingi ng tawad nung buhay pa siya, magpa-ritual ka para makahingi ka ng tawad kasi leap year ngayon. Iba yung epekto ng leap year. Kaya ako sinasabi sa inyo, kayo, sana doon sa na-chat ko, no, sa napagsabihan ko doon sa messages nyo, i-check nyo. Kasi hindi yan biro. At lalong-lalo na doon sa mga taong may kalaban, no? Kasi alam nyo, mas mahirap yung ganun. Mas maganda sana kapag nagpagawa ka lang ng pampaswerte, yung lang, yung parang pang good health lang. Kasi yung iba naman yung ginugusto nila, yung ginagawa nila, talagang naninira sila ng kapwa. Ewan ko. Pero ngayon, dito lang, no? Huwag mong hayaan na yung guilt sa sarili mo ang mangingibabaw. Kasi respetuhin mo din kung ano din yung gusto niya. Respetuhin mo din kung ano yung nangyayari sa inyo. Kasi wala kang magagawa doon. Ibig sabihin, pinaghiwalay kayo ni universe dahil merong message si universe para sa inyo. Siguro, it's either matuluyan kayong magkahiwalay or matuto muna kayo bago kayo magkabalikan. And that is how the process naman talaga sa buhay ng tao. Kasi hanggat hindi ka natututo, never ka makakaranas na nauunlad ka sa buhay. So, di ba sinasabi, sa bawat pagkadapa mo, kailangan mong bumangon. Pero hindi naman sinabi, bumangon ka lang. Sa lahat ng panahon na nadapa ka, matuto ka ng isang leksyon na sa pagbangon mo, gagamitin mo itong fuel sa buhay mo na wag mo nang ulitin para hindi ka na mag-guilty. So, kung ito'y sa larangan ng pag-ibig, kung ikaw na may tao na ang hilig mong mang babae, o di tigilan mo, di ba? Para hindi ka makarma. Kung ikaw naman yung tipo ng babae na may asawa ka, ay huwag ka namang maghanap pa ng iba kasi ginusto mo yung ipakasal ka eh. Doon naman sa mga single, no? Kung ayaw nyo pa na matali or ayaw nyo pa na tawag doon, para bang ayaw nyo pakawalan muna yung freedom nyo, ay huwag kayo mag-apura magpakasal. Kasi kapag nagpakasal kayo, doon nalalagay ang pinakamalaki yung pagkakamali at pagkukulang, pagkakasala, lahat-lahat na. At doon din mismo manggagaling yung ipapabarang ka, ipapakulam ka. Di ba? Ano doon yun? Ano doon lahat yun? Tapos, tawag nito, isusumpa. Kaya, sinasabi ko sa inyo, pasensya, kapuso tayo sa tulog. Kaya ako sinasabi lahat ito sa inyo. Hindi lang naman para sa reading purposes, hindi lang din naman para sa paghuhula, no? Ito'y isang pamamaraan na kailangan din nating i-instill sa sarili natin na mayroong mga bagay na kahit anong gawin natin, kahit mahal pa natin, hindi mapapasa atin. Kasi nakatadhana sila sa ibang tao, nakatadhana sila sa universe kasi mayroong iba na kapag minahal mo, mamamatay, may ganun. So, di ba kapag siguro na nakikita nyo, yung iba pagkatapos ng kasal, na-aksidente, yung iba naman kakatapos lang ng reception, ganun. So, ibig sabihin, pag sabay sila namatay, kakatakasalan nila, ibig sabihin, they are destined to be together forever hanggang sa kabilang buhay. So, yun yung dapat nyo ipareading. Para alam nyo din, di ba? Para sabihin nyo, ay wag muna tayong magpakasal para hindi tayo tumawid sa kabilang buhay. Oh, di ba? Pwede namang optional, live-in na lang kasi pag ikinasal ka, alam mo, maa-aksidente kayo. Dapat ganon ang mindset nyo. Okay? So, message lang kayo kung gusto nyo magpa-reading, magpa-ritual, etc. Okay.